Hi Libra, welcome po sa ating channel at ito ang inyong daily kapay tarot reading for March 14, 2025. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you, Libra, ngayong March 14, 2025. Para po ito sa inyo Libra ngayong March 14, 2025. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon, panoorin nyo po at sundin ng instruction. Spirits Guide, mga ganap pa para kay Libra ngayong March 14, 2025. I need 3 cards po. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, message pa para kay Libra ngayong March 14, 2025. Ngayong March 14, 2025 para po kay Libra, may biglaang pagbabago po. May biglaang pagbabago. Pwedeng gusto mo mapag-isa para makapag-isip, makapagpahinga. Oo, para makapag-isip ng mabuti. At may concern dito sa separation. Maraming case ng separation po, FYI. And may concern dito sa isang tao na sobrang stricto or mataas ang ego. May nakita ko ditong may balak or binigyan na ito ng action ngayon na pumasok kayo sa malaking building na may inasikaso. Wow, this is prosperity. Cash flow, maraming transaksyon. Pwede din na may dumating na opportunity na makapagbigay sa iyo ng financial growth. This is prosperity ha. Claim nyo po ito Libra. At nakita ko dito na okay, may parating na malaking pera or dumating na. Wow. So claim nyo po Libra. Nakita ko rin dito na pwedeng nung nakarang araw, hindi maganda yung pakiramdam mo or nabibigatan ka, nahihirapan ka. Don't worry kasi nakikita ko dito na may recovery. At may nakita ko dito nag-take time ka sa nature, nag-meditate kayo, nag-grounding kayo. Nakita ko rin dito na may personal development and spiritual growth. May grupo ng tao dito na very supportive sa'yo and I believe this is your family. Wow. Sabi po ni Archangel Sandalphon, victory! Your prayers have been heard and answered. So, answered prayer to ha. Claim niyo po. Have faith. Yan po yung sabi ni Archangel Sandalphon. Ang ganda. Ang ganda ng mga mensahe oh. Tingnan niyo, victory. Ito din, overcoming of difficulties. Tapos na. Nalampasan mo na yung mga challenges, yung mga obstacles. Okay, sabi po ni Archangel Jeremiel, the worst is now behind you. Tapos na. And you are surmounting any previous challenges.
Spirits Guide, ano po yung energy ni Libra ngayong March 14, 2025? And the clarification of this card po. Kung may narinig kayo or may nakita kayong repeating message, meaning to say, pinupush ng cards niyo yan kasi ang ilan sa inyo hindi pa binigyan ng atensyon. Na kung maaari din po, bigyan niyo po ng solusyon at aksyon. Remember, Libra, at the end of the day, alam mo na ikaw lang taong may kakayahan at responsable na gumawa ng sarili mong katotohanan at kinabukasan. So, ano yung energy ni Libra? Excuse me, kailangan ko mag-burp. Okay, malungkot ka dito. Para bang malungkot ka, pwedeng naaalala mo to sa nakaraan or may nangyari. Pwedeng loss of things, loss of opportunity, loss of connection, or may naalala ka na nag-cause ng trauma sa'yo. This is only temporary, lilipas din. Excuse me. Lilipas din po ito. I-acknowledge mo yung pakiramdam mo na sadness and disappointment para ma-express mo ito at ma-release. Kung kailangan iiyak nyo po yan. Kasi crying is a very healthy thing to do. It relieves stress, ease pain, and cleanses our soul. Kailangan ko uminom ng tubig. Salit lang po. Don't worry, after nitong unos, sabi ng card, may parating po na new direction. Okay? So, itong mga pangyayaring ito, this is only temporary, lilipas din po ito. Pero ma-overcome nyo to. I believe kasi ito ang ganda ng mga mensahe dito, victory at ma-overcome mo yung mga obstacles niyan, mga challenges niyan. And nagsabi ng card nyo dito sa tarot card na after nitong unos, may parating na new direction for you. Lilipas din po ito. Kasi isa sa dahilan na nalungkot ka or hindi maganda yung pakiramdam mo kasi may taong hindi marunong magbigay halaga. Nang dahil sa mga pangyayaring yan, hindi naging stable yung emotion mo. Pero din may takot ka o may alinlangan ka mag-lead. Leader po. Kahit nang iba ay naghihingi sa'yo ng guidance. Mag-ingat din kayo sa communication sa ibang tao. Baka may masabi ka na hindi maganda sa kanila. Pero then nireject mo yung tao na gustong makipag-usap sa iyo. Okay. Spirits Guide Career and Money po ni Libra ngayong March 14, 2025. Okay, so career and money mo. Nakita ko dito na nagkaroon po ng inability to move forward. Nagkaroon ng stagnation. You felt defeated. May confusion. Huwag kayong mag-attract ng negativity ha. Kahit, I know, kung nahihirapan kayo, hindi talaga maiwasan yan. Pero, huwag nyo lang dagdagan. Kumbaga, do not claim
negativity, control yourself. Be confident. Kailangan mo magkaroon ng bumangon ka, be confident. Kasi nakita ko dito na panghinaan ka ng loob or loss of direction or loss of lack of focus, lack of confidence around the specific goal. Kasi may away eh. Kanina pa to sa energy cards mo. May away kasi hindi successful yung plano or may away kasi hindi naka-move on. Ang advice ng card niyo po dito, kailangan niyo mag-create ng konkretong plano in order to regain momentum. Kaya impulse control ay kailangan po in order to grow and take action in a positive direction. Kasi kahit na panghinaan ka ng loob, move forward pa rin, tapos claim positive affirmation. Yung magkaroon ng positive affirmation, I am loved, I am healthy, I am blessed, I am successful, I am safe. I-attract mo yung mga positivity na gusto nyo makuha. Gusto nyo maramdaman. Okay? Pagsikapan nyo yan. Positive affirmation na kailangan dito. So, ang problema mo, tungkol sa inyong career and money. Kasi major cards ang lumabas dito eh. Okay, Libra. May tutol oh. May tutol sa inyong desisyon, ideas, plano. Dahil sa tutol na ito, napahinaan ka ng loob. Hindi po daw kailangan na magalit kayo sa mga taong tutol po. It might be may dahilan sila. Oo, may matutunan ka sa mga dahilan nila. At least aware ka. Pero at the end of the day, dapat kayo, magtiwala kayo sa inyong sarili. Hindi, it doesn't mean na may sinabi siya, may nagawa yung taong yun, natutol siya sa'yo. Hindi ibig sabihin na hihinto ka niyan. Hindi ibig sabihin na hindi ka magbigay tiwala sa inyong sarili. Magtiwala ka sa inyong sarili, of course. Isipin mo, importante ba yung mas bibigyan mo ba ng pansin, importansya, yung sinabi niya or yung paninindigan mo? Yung desisyon mo. Isipin mo. Siya ba ang gagawa? Di ba ikaw ang gagawa? Siya ba ang haharap? Di ba ikaw ang haharap? Isipin mo yan. Paano ma-realize mo? Hindi pala siya ang gagawa, ako pala. Paano ka magkakaroon ng experience yan kung nag-rely ka sa mga opinion ng iba? Yes, marami tayong matutunan. Kaya nga may sabi ang card nyo dito na hindi kailangan hindi kailangan na magalit kayo sa nag-oppose sa inyo. Yung tutol sa inyo. Baka may matutunan ka rin. Pero at the end of the day, buhay nyo yan eh. May sarili kayong anong tawag dito, talino, 'di ba? May talino kayo, kaya nga binigyan kayo ng talino para maggamitin nyo. At least aware kayo sa mga na-experience nila. Kung wala siyang experience na may ibigay, questionable yan. Oo, as long na magtiwala kayo sa inyong sarili, you have to move forward. As long na nagkaroon kayo ng konkretong plano, huwag kayong mag-alinlangan. Kasi hindi naman tayo magiging tagumpay. Hindi tayo magiging successful kung parati tayo magre-rely sa mga opinion nila. Kunin mo lang yung mga na-experience nila, kung ano yung ginawa nila para beware eh. Para alam mo kung ano dapat iwasan. Binigyan ka ng talino ng ating Panginoon para magamit yan. Hindi mag-rely sa ibang tao. Kaya nga yung sabi ko sa inyo kanina na kung nasaktan kayo sa mga sinabi nila, so anong tawag nito? Kung nasaktan kayo sa sinabi nila, intindihin nyo kung bakit sila nagkaganyan. Baka may experience. Kung wala silang experience, umiwas ka na lang sa taong yan. Baka naiinggit yan or nagsiselos. Okay? So the advice is take it as a reminder to try to have an open mind
And be respectful of opposing viewpoints. Hindi po daw kailangan magalit. You have to move forward para may pagbabago. Kasi kung magpapa-apekto ka sa mga sinasabi nila, wala talagang changes sa mangyayari. Walang new beginning na mangyayari. Kaya ang advice ng card dito, you have to move forward. Kasi nahinto ka dito eh. Nagkaroon ng stagnation. You felt defeated. Na-confuse ka lalo. Kung gusto magkaroon ng growth sa inyong career and money, you have to take an action in a positive direction. Gawin mo to para sa inyong sarili. Okay? Hindi yan pagiging selfish. Gawin mo yan sa inyong sarili. Kung nagkaroon kayo ng hesitation, balikan mo yung plano mo. Kasi for sure, hindi yan konkretong plano. So, gawin mo munang konkretong plano yan para mawala na yung hesitation and doubt na yan. Kasi magiging confident ka niyan kung may konkretong plano ka na. Spirits Guide, Love Life, Self-Love, Partnership, and Romance ni Libra ngayong March 14, 2025. Kaya yan? Kaya mo yan? Libra. Tandaan mo lang yun. Kung pagod kayo, pahinga muna para pagbalik nyo, makapag-isip ka na ng mabuti. Kasi pag pagod ka, tapos pipilitin mo yung sarili mo na bibigyan mo ng solusyon, nako, mas madadrain ka niyan. Okay, so the clarification of this card po. Maraming salamat po sa patuloy na tiwala suporta sa ating channel. At maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Okay. Bawing-bawi naman dito sa love life nyo. So this is long-term abundance and steady progress. And this is your card also. Sa mga single dyan, ang ideal type nyo ay stable, grounded, and trustworthy. Sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, sabay-sabay kayo nagtayo ng trust and stability. Ayaw nyo ng away. So this card tells you na you need to take things slow if you want the relationship to last. Hindi pwede na magmamadali kayo kasi hindi nyo ma-enjoy yung moment sa bawat moment. Take things slow lang. Enjoy yun yung pagsasama nyo. Hindi yung, dapat may ganap ngayon. Dapat lumabas kami para may ganap. Take it slow. Okay? So, yun. Ano pa? Nakita ko dito na nagkaroon po ng dalawang card kasi mismo nagsabi dito, naggawa po daw na kayo na konkretong plano. Magkaroon ng sense of stability, plano sa pag-level up nyo. Pwede sa single to sa mga relasyon sa buhay mag-asawa. Okay? Nagmuni-muni kasi kayo dito, nag-iisip ng mga pangarap sa buhay, nag-iisip ng mga desire sa buhay. Okay? Dalawang card na po mismo nagsabi dito, pinupush ng cards nyo po, naggawa kayo ng konkretong plano kung gusto nyo mag-level up. Sa mga single po, okay. Marami kayong dito, choices. May pinipili ka dito kung sino yung right person sa inyo, kung sino yung may genuine na love sa iyo. Mag-ingat lang po mag-ingat sa sobrang pag-iisip kasi baka ito ay maghatid ng pagkakalito. Okay? Like for example, 8 p.m. ng gabi, nag-iisip ka hanggang bukas pagka 8 p.m. 'Di ba? Sobrang taas na, nag-iisip ka pa rin. So, iwasan mo 'yan para hindi ka magkaroon ng hesitation. Malilito ka niyan. Okay? And sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, beware, what you call this, temptation nakikita ko dito So, pwedeng concern mo sa isang tao or concern to sa iyo na may temptation. May nakita talaga akong temptation dito. Pero temptation is sakit sa ulo, ha?
Oo, hindi yan inspiration. Ang inspiration is, di ba, makapagbigay sa atin yan ng sarap na pakiramdam. Oo. So, ibang-iba yung inspiration at temptation. So, sakit sa ulo yung temptation na yan. So, pay attention. Umiwas kung pwede po. Kasi committed na ang status mo. Sa mga marelasyon yan at sa buhay mag-asawa. Again, pwedeng concern to sa'yo or concern mo sa kanya. So, yun. Magtiwala. Kasi yan yung sabi ng dalawang arkanghel dito na ma-overcome mo na lahat. I-claim natin yan. Okay, Libra? See you tomorrow. Pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Libra. See you tomorrow. Please like, subscribe, and click po button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.